I pray not to ask for something, but I pray for forgiveness every day. We are sinners. Every day we sin. We have white lies. We go through a week of sin. The only thing you could ask is for forgiveness to the guy above. Prayers are very, very, very powerful. I believe that everything is destined to happen because God has a plan for you. So pray when you feel like praying. Pray when you feel like talking to Him. Pray because you want to. Nako, napakasarap magdasal. Bakit? Kasi ang sarap eh. Ang sarap ng lahat ng gusto mong gawin, lahat ng adhikain mo, lahat ng pangarap mo, ibibigay mo sa Kanya. Kapag marunong kang magdasal, marunong ka ng acceptance, marunong ka ng mga biyaya na hindi natupad at natupad na kaya mong tanggapin sa sarili mo. Siyempre, ito ang magagabay sa atin sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Lalo na yung mga bagay na hindi natin kontrolado. At samahan niyo pa po ng napakataimtim na pagdadasal. Sa trabaho ko bilang artista at kahit paano po nakakapag-direct na po ako sa probinsyano, hindi po namin sinisimulan ng araw na hindi po kami nagdadasal. Dati hinihiling ko, bigyan lang ako ng trabaho, yung regular. Kahit wag na po ako matulog. Dumating po ang pagkakataon na ibinigay niya po sa akin na mula noong 2007 hanggang ngayon 2019, hindi na po ako natutulog. Halos araw-araw na po ako nagtatrabaho. Ang pangarap ko lang naman po noon, simple. Every time na nagpupunta po ako sa Quiapo at nagdadasal ako na sana bigyan po ako ng trabaho na regular na mabubuhay ko yung pamilya ko. Hindi ko po inakala na ang ibibigay po pala sa akin ng Diyos ay sobra-sobra pa doon sa hiningi ko. Para po sa lahat ng mga kabataan at sa lahat po ng mga pamilya, sana po ipagpatuloy po natin ang pagdadasal. Dahil ito po yung magiging patnubay natin at magiging lakas po natin para magkaroon po tayo ng baon na lumaban sa araw-araw na pagsubok natin sa buhay. Hindi lang para sa kung anumang blessing ang ibibigay sa atin, kundi para protektahan tayo sa anumang sakit o anumang kapahamakan. Araw-araw talagang dumadaan na nagdadasal tayo. Lahat ng pwede ko idasal. Masaya, malungkot, nakakatakot, itinataas ko. Lahat ibinibigay ko sa Kanya yung feelings ko dahil alam ko hindi siya natutulog eh. Alam ko hindi siya nawawala ng signal. Lagi siyang may sagot, hindi man ngayon. Nagtitiwala ako sa dasal kung gaano ka-powerful ang isang dasal. Kaya isang word lang yung sinabi mo sa Kanya, kaya malalim, kaya mababaw, sasagutin niya talaga yung prayers, lalo na pag magulang ka na. Si Mommy would always give me rosaries kasi alam niyang I collect rosaries. Ang isa sa mga idinasal ko, o mabiyayaan ako ng magandang pamilya, kumpletong pamilya. At 26, binayayaan ako ng baby girl. At 30, I got married. Kapag taimtim tayo nagdadasal at taimtim natin sinasabi, lahat ng meron ako ngayon, Panginoon, ay dahil sa'yo. The power of prayers cannot be bought. Hindi siya nate-text. Hindi siya nakikita sa social media. Hindi siya nai-Instagram. Kapag naniniwala ka sa Kanya, walang imposible. Dasal lang. Paano kayo nagdadasal? Pinagdarasal ko talaga lagi tumibay yung faith ng mga anak ko kasi yun ang pinakamaganda kong maipamamana sa kanila pag wala na ako dito sa mundo. Hindi man ang mga material na bagay. Walang kwenta lahat yan, I know. Pag mahina ang faith ng mga anak mo, mawawala lahat yan. Because they won't learn how to value the things, no? Unless makilala talaga nila at priority nila ang Panginoon. Importante talaga to pray the rosary. I was born and raised by my mom na every Sunday nagsisimba kami. Padre Pio devotee ako. I offer a prayer sa rosary and I offer that rosary dyan sa church. Ang dami ko ng rosaries na naiiwan doon sa simbahan na yun. When I pray, alam ko, kausap ko yung Panginoon. Dahil kay God, walang imposible. Walang masama, walang tama, walang mali. Just lift everything to Him because this life is His gift to us. With the power of prayers, alam natin na may nakakausap tayo who is greater than anybody else. Huwag natin kalimutan magdasal at ialay ang lahat sa Kanya. Kapag lagi ka nagdadasal, kakayanin mo ang lahat. Lahat-lahat. Kailanman, hindi ka mag-iisa, maiiwanan o mapapabayaan.
Ito ang lagi kong kasama sa pagdarasal ko. Palatandaan to na may nagmamahal sa akin ng lubos-lubos. Pag nagdadasal ka, mas mabilis ang koneksyon mo sa Kanya. Hey guys, so, I grew up praying. It would keep me balanced, keep me level-headed, kumbaga. Prayers make me feel safe. There were times na minsan nakalimutan ko magdasal. And nagdadasal na lang ako kapag may problema ako. If you have nothing to ask for, you still have to continue praying. I just don't pray when I have problems. I pray every day to thank the Lord for all the blessings, for the good health, and for the wisdom He gives us. So, that's what prayer does for me. Nagdadasal kami ng rosary. Every day? Every day. Oo. Pero ako talaga lately inaamin ko, syempre, sabihin naman ni Jesus, wow, hiyang-hiya, everyday. Kahit saan naman kayo magpunta, mag-pray kayo kasi wala naman talaga tayong ibang pupuntahan. Wala tayong ibang tatawagin kundi ang Panginoon. Kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano man yung problema mo ngayon, huwag mong kalimutan na ang Panginoon ang makakatulong sa'yo. Yung tattoo mo, rosary. Ang Panginoon lang ang makakaya kung paano ang solusyon na ibibigay sa bawat problema natin. So please pray, always pray, and please pray the rosary. Ang pagdadasal para sa akin, nagkakaroon ako ng peace of mind. Nagiging buo ang buhay ko dahil sa pakikipag-usap ko sa Diyos. Bata pa nito si Ria at si Arjo, nag-shooting ako. Meron ako nakita na co-actor ko and this is King Gutierrez. Sabi ko, maganda yung rosary na yan na nasa kamay mo. Kinuha ko na to kay King, hiningi ko talaga. Ito yung connection ko sa Diyos bukod sa nakakausap ko siya. Ganun po katindi magmahal ang Diyos sa atin. Subukan nyo. Ako po ay parating merong dalang rosaryo at ako po ay parating nagdadasal kasi sabi nila, ang pagdadasal daw po sa rosaryo, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Parati kong sinasabi kay Mama Mary na please shield me with your mantle protection. Mahal po namin kayo, Panginoon. At lahat ng ito ay naalay namin sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang binibigay niyo sa amin, Panginoon. I see to it that every morning, the first thing I do is pray. And at the end of the day, the last thing I do is pray. Just be grateful, have the heart to say thank you to the Lord, to say sorry for your shortcomings, and to confess your sins. This is a rosary bracelet that I wear every day for a reminder that the Lord is always with me. He's always forgiving, understanding. His love is endless, limitless, and it's forever. So, kung meron man talagang forever, kay Jesus Christ yun. Lola, dito po kayo nagpe-pray? Oo, dito ako nagpe-pray. Kahit saan, pwede magdasal. Talaga po, Lola? Anytime, anywhere? Anytime, anywhere. Ang pagdadasal at pagrorosaryo, walang pinipiling edad. Basta mga apo, tatandaan nyo, tamang pagdadasal, pagpupuri sa Panginoon, paghihingi ng tawad at pagpapasalamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang pagdarasal ay napaka-importanting bahagi ng aking buhay. As a matter of fact, parati akong may dalang rosaryo eh. Maiwan ko na lahat, wag lang ang rosaryo. Maiwan ko na ang wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parati. Parang kulang yung pagkatao pag wala akong rosaryo sa bulsa. Parati tayo magdadasal, pakita natin na mahal natin ang Diyos, and more importantly, we thank Him for all the blessings. At a very young age, it was instilled in me the importance of prayer. Because I come from a very religious family. My dad, lahat yata ng simbahan pinupuntahan yan. At ang mami ko naman, she always carries a rosary. Masarap para magdasal. Because for me, prayer is a personal rapport with God. It's like my guide in life. Sa kanya kasi pwede mong sabihin lahat. You can tell Him anything and everything. Pasang sa akin, never doubt. Believe in the power of prayers.
Seek ye first the kingdom of God, and everything will be added unto thee. When I wake up in the morning, I thank God right away. Kaya bago matulog, sa buong araw, papasalamat ako sa lahat ng mga biyaya. Parang sa radio, pag hindi naka-tune in talaga, may static. Remember, we should really pray with a heart. Ako po ay hindi naman talagang sobrang relihiyosong tao. Minamabuti ko pong magdasal at ginagawa ko po yun hindi lang tuwing meron akong kailangan or meron akong kahilingan sa Kanya. Sali pa yung magpasalamat sa lahat ng mga natatanggap kong biyaya. Pinagdadasal ko yung kalusugan ko. Lagi ako nandyan para sa mga mahal ko sa buhay at yung kaligtasan rin nila. Pinapaalala ko lang na magdasal kayo. Wala namang mawawala kung tatawag tayo sa Kanya, di ba? Nandiyan pala kayo. Ayan, kakatapos ko lang magdasal kasi pasalang na rin ako sa Itbulaga. Mag-show na, mag-start na. So, ganun kasi ako na bago magsimula yung show o kaya bago magsimula yung araw ko. Kaya kayo rin dapat, Dapper Cats, kahit anong gagawin nyo, hindi lang magsisimula ang trabaho o matatapos, kailangan kahit anong gagawin nyo, hindi natin dapat makalimutang magdasal. Pagdadasal ay hindi lamang puro hiling. Magdasal tayo ng pasasalamat sa araw-araw na biyayang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Higit lalo sa buhay na Kanyang pinagkaloob at sa kapayapaan ng ating mundo. I believe that I really have to pray. Pinapakinggan niya tayo, binibigay niya sa atin yung mga kailangan natin, kahit na minsan hindi natin hiningi or hindi natin napapansin. God is alive and God listens to us. Everyone that I have in my life right now, God gave them to me. Hindi natin hiningi yun, pero binigay niya. Living without praying is not living at all. It's a necessity for me and I don't think I'll be able to live this way if I don't pray.